Bali discuss ulit, sorry. Hello mga kabiyahe, ito na naman tayo para sa another e-bike review. Introduce ko na yung bagong e-bike natin, Minal MS601. So ito ay full suspension. Yan, front and rear suspension. Bali discuss natin yung electronic parts niya. So start natin yung motor niya. So ang motor niya naka 500 watts, 48 volts. Yan. Then yung battery niya naka 48 volts, 10.4 Ah. LG cell. Then, ang pinagkaiba nito sa unang version ni MS601 is ang Minal MS601 version 2 is naka 500 watts na. Dati kasi 350 watts lang. So, yun yung pinagkaiba. Move tayo sa LCD niya. So, ang LCD niya naka M5. Yan, meron tayong pass 0 hanggang 5. So, optional yung 0. Pag naka 0 kayo, para kayo naka manual lang, para kayo nagbabike lang. So, 1, meron siyang assist speed. 2, 3, 4, 5. Pakita ko sa inyo yung 1 assist speed. Bali, sa 1 niya, tumatakbo siya ng mga almost 19 to 20. Sa 2 niya, sa throttle niya, nasa 27. Sa 3 niya, nasa 34. Ang 4 niya, nasa 41. Then, pag naka 5 kayo, almost 45 km yung speed niya. Tapos, may throttle function siya dito. Thumb throttle siya. Then, may busina na siya. Ayan, medyo malakas naman yung busina niya. Front light na rin siyang kasama. Ayan. Naka-LED na yung front light niya. So, ito lang switch on-off niya. Hold plus button yung switch on-off niya. Ito. Ayan. It's off. Ayan. Move naman tayo sa mechanical part ni Minal MS601. Ang kagandahan nito is naka-hydraulic brake na siya. Adjustable naman yung ano niya. Hydraulic. Yan. Yan. Then, ang shifter niya, naka Shimano 8-speed shifter na siya. Shimano Altus. That's good. Ang size nito, medium. Yung frame natin, naka-alloy na siya. Then, yung tire natin, naka-CST BFT tayo na 27.5 by 2.4. So, itong tire na to, ready to for kahit sa trail. Pwede mo siyang gamitin kasi. Tapos yung suspension fork natin, naka-coil. May lockout siya. Yan. Yan. Tapos ito naman yung rear suspension natin. Hydraulic naman siya, rear suspension. Then meron na siyang naka-ready na holder for the battle cage. Then ang kagandahan ni MS601, bali itong unit na to, naka-hidden yung battery dito sa frame. So itong battery na to, removable to. Papakita namin paano siya tanggalin. Yan. Ayan, may key dito. Actually, dapat nakatanggal yun eh. Kinabit lang namin. Yan. Tawagin natin si Bigilicious para tulungan tayo i-remove yung battery. Yan. Sige. Yan yung battery niya. So ngayon balik natin. Bali, removable yung battery natin. So, pwede mo siya i-charge separately or i-charge mo siya within the unit. Pwede rin. May charging port sa ilalim at saka may switch. And ang ano bang max load ni MS601? Bali, ang kaya niyang load is 150 kilos. Then, ano bang weight nitong unit na to?
Ano bang advantage ng mountain bike na e-bike compare sa regular e-bike? Bali, advantage para sa akin, ang kagandahan niya, kaya nyo pa rin mag-manual kung gusto niyo magpa-condition, mag-bike is available siya kasi meron siyang zero option sa LCD na para pwede na siya i-manually padyakan para siyang regular bike lang. Then if medyo kailangan niyo ng assistance, medyo pagod na kayo, pwede kayo mag-pedal assist 1, depende na sa condition nyo, 1 hanggang 5 yung assist natin. Then pag sobrang pagod na talaga kayo, hindi na kaya pumadyak, may option din siya mag-throttle. So ganun kaganda yung e-bike natin. So kaya na 3 functions in 1. Then sa mga balak bumili ng mountain e-bike para sa bike to work or commute, sobrang advisable din siya since hindi kayo masyadong mapapagod pag pag nag-e-bike kayo kasi nga may assistance, may throttle, may pedal assist. So, ang kagandahan din itong unit na to, pwede na rin siyang dalhin sa trail, sa mga light trail since 2-in-1 na rin siya. So habang ginagamit niya siya sa daily commute to work, then sa weekend pwede na siya dalhin sa adventure. So, ganun kaganda. So, itong unit na to, roughly 22 to 23 kilos siguro. Magaan siya, oh. Kaya siya buhat. Hindi siya mabigat. Yan. Then, ang distance range per full charge, pag pedal assist is 80 to 100. So, depende pa rin yan sa rider's weight, road condition. Pag puro paahon, syempre alam natin mas malakas sa battery. So, depende rin kung mahilig kayo mag-pedal assist, puro pedal kayo, malaking tipid ni battery sa pedal assist. So, meron kami mga dating customer na kaya nila mag 100 km. So, depende pa rin sa rider to. Yan. So, upgradable naman mga parts natin dito sa MS601. So, like itong part, itong cogs, yung shifter, kung gusto nyo mas magandang shifter, mapapalitan naman natin, kahit yung fork. So, depende naman sa user kung anong preference nila. Ang available color pala ni MS601 is we have this itong lake blue with black, then meron tayong white black, then we have silver black, at saka yung titanium gold. Ayun. Yun yung mga 4 colors na available. So, ngayon, samahan nyo ako para i-test ride natin si MS601. Papakita ko sa iyo yung bawat isang assist speed or yung throttle speed ng unit na to. Ayun, from flat road hanggang ahonan. Ayun. Sige, tara guys. Guys, bali magte-test ride na tayo. Bali, tatry ko muna yung manual. Then later, pedal assist 1 to 5. Then huli, throttle naman. So, papakita natin yung performance ni Minal MS601. Ayun. Tara. Let's go! Yan, ngayon naka-manual lang ako. Manual natin, sorry. Yan, 0. Pag naka-0, past 0, manual na yan. Parang ako nagma-manual bike lang. Yan. Medyo traffic kaya... Yan, kaya siya yung manual, oh. Kahit gusto nyo mag-exercise, pwede tayo mag-manual mode. Manual tayo. Tumatakbo na tayo ng mga 22, 23. Yan, manual lang to. Yan, tumatakbo tayo ng 26 on a manual mode. So, ride lang. Okay. Wow. Yan, ito paahon na. Imamanual natin yung paahon. Sa harapan natin, naka-manual din. Yan. Kaya naman. Medyo effort talaga. Yung manual kasi. Medyo effort lang. Ayun.
free wheel na natin itong pababa. So kita naman natin kaya naman pa rin i-manual tong e-bike, medyo hingal konti. After nito, try naman natin yung pedal assist 1 para matest natin. Yan. So naka-pedal assist 1 na tayo. Mas relax sa konti pero effort pa rin. Ngayon, tatry natin si pedal assist 1 sa patag at saka pahon. So sa patag, yan, tumatakbo tayo ng mga 20. Roughly ganun. Ano na, medyo relax na pedal. Yan, sa pedal assist 1. So tatry natin si pedal assist 1 sa ahon ngayon. Yan, lapit na yung bridge. Yan, sa pedal assist 2, ang ahon natin, tumatakbo lang tayo 18, 19, 20. Yan. Pedal assist 1 yan. Yan. Okay, kaya naman. Ngayon guys, test natin yung pedal assist 2. Yun, medyo mas magaan talaga si pedal assist 2 compare sa pedal assist 1. So tumatakbo tayo mga 26, 27. Tingnan natin sa ahon kung ilan kaya natin. Sa paahon, ayan, no? Kaya natin maintain yung 25, 24 na speed. Sa pedal assist 2 yan. So yun yung difference ni pedal assist 1 sa 2. Then ngayon, after nito, try naman natin si pedal assist 3. Ang style naman sa mga ahon, para mas madali yung padjak natin, gamitin natin yung shifter. The more na mas malaki yung plate sa likod, the more na mas magaan yung padjak. So, pag gusto mo naman ng speed, doon ka sa pinakamalit na plate. Doon naman, mas mabigat ang pedal, pero mas mabibigyan ka ng speed. Yan, so ngayon, titest naman natin si pedal assist 3. Wow. Mas malakas na talaga power ni pedal assist 3. Try natin si pedal assist 3, no? Si pedal assist 3 ngayon sa patag, tumatakbo tayo naman 31. Yan na, umabot pa ng 32 sa patag. Si pedal assist 3.
Try natin sa ahon. Ito na yung bridge. Tingnan natin anong kaya ni pedal assist 3 sa ahon. Yan, mga nasa 31, 30, sabihin natin, yun. Kaya naman. Nasa ganung range. 29 to 30. Yan, ayan, nakaahon na tayo. So, mas magaan si pedal assist 3. Mas lesser yung effort. Guys, ngayon magpe-pedal assist 4 na tayo. Yan. Ang bilis. Ang gaan na. Pedal assist 4 wala na yung pagkakta. Sa ahon umabot na tayo ng 37 sa pedal assist 4. 37 kph. Sa patag ni pedal assist 4 kaya natin tumakbo ng yan, mga 37, 38 kaya sa patag. Yan, lakas ang hangin. Whew. Yan, ngayon try natin pedal assist 5. Pedal assist 5 naman tayo. Yan, ngayon try natin pedal assist 5 sa patag muna. Yan, sa flat roads. Yan, sa flat roads matakbo na tayo mga 30. Kasi maraming kotse, hindi ko ma-maximum yung takbo pero mabilis siya. Yan. Throttle 1 muna ako ngayon. Daming kotse, hindi natin kaya i-max speed si pedal assist 5. Tingin ko abot mga 40 plus yun, hindi lang siya ma-max speed. Ito mag throttle lang ha, independent throttle tayo sa 1. Yan, ito yung 1. Actually ang isang style din para madali magpumadyak ng mga e-bike is pwede na i-throttle muna para makabuelo, then doon na kayo mag-start magpa-jack para mas magaan yung pedal. Yan. So sa 1, ang throttle natin nasa 17, 18. So pag nag-2 na tayo, ayan, 2 muna, sorry. Ayan, 2 natin nasa 24. Ayan. Try natin din 3 ha. Sumobra. Try natin yung 3. Wala. Mamaya. Try natin. Sa maraming kotse. Kung mag-e-bike to commute tayo, expecting natin yun ganito. Maraming kotse, traffic. Minsan, ayun, kailangan marunong lang tayo sumingit-singit konti. Yan. Sa ano, pedal assist 3 ay sa throttle na level 3. Yeah, independent throttle 3. Sa 4 naman, try natin throttle sa 4.
umabot tayo ng 35 siguro. Yan, kaya lang kulang ano natin, 35. Yan. 35 sa 4. So, dun sa throttle independent sa 5, tingin ko abot ng mga 40 yun. Hindi lang natin matodo dahil kulang yung straight na kalye at saka delikado. Sobrang dami sasakyan. Traffic siya. So mahirap siya itodo nang malit yung space. Kabiyahe, bali natapos na natin yung test ride si Minal MS601. So nakita niyo naman yung assist speed niya 1 to 5 and actual testing. So if interested kayo sa e-bike na to, pwede kayo mag-visit sa Biyahe Manila. Located kami sa 1845 Cavite Street, Santa Cruz, Manila. Then meron din kami other e-bikes available here na pwede niyo rin i-test ride. Ayun, para ma-check niyo rin yung lahat ng performance ng e-bike ng Biyahe Manila. Ayun, so once again, in-invite ko kayo mag-like and subscribe our channel para sa future e-bike reviews namin, ma-notify kayo. Also, pwede nyo i-follow yung mga social media pages namin. Meron kami Facebook, Instagram, TikTok. Ayun. Meron din kami, if ever gusto nyo bumili online, meron din kami Lazada. Yung Biyahe MNL yung shop name. Thank you for watching. See you in our next e-bike review. Bye.